So hello guys, for today hindi tayo G with Aldrin. Ngayon ay Cook with Aldrin. Ayun. Ayun. So yung kiniing, tuturo natin kung paano natin siya lulutuin. Maraming ways kung paano siya lutuin, pero mostly ito pinanghahalo lang siya sa mga niluluto natin na hindi ganun ka-rich yung flavor. Dahil wala tayong makitang pechay ngayong hapon, nagtingin na lang ako sa ref kung anong meron. So, ito talaga is wala siyang talagang certain dish na paglalagyan mo nung kiniing. Basta pang sahog lang siya. So una, painitin muna natin yung ating kalan. And by the way pala, kung gusto nyo ng ganitong klase ng mga paglulutuan, ayan, so ano siya, coated siya, and then ganito yung likod niya. May benta tayo dito, ayan oh, ganda, may gold pa siya. May benta tayo dito, binebenta ko to dati 4,500, dahil walang bumibili, o sige 4,000. Kung ayaw nyo, get 3,500 na lang. 4,000 na. Kung ayaw mo, 3,500 na lang. Bahala ka na dyan. 7 pieces to. May iba pa tayong klase. Basta dito lang. Ganito yung itsura. Ayan. Start na tayo. So ayan guys, dahil mainit na yung ating kawali, maglalagay muna tayo ng oil. Konti lang dahil, ayan oh. O, tignan mo naman, ang ganda ng pan natin. Kaya bilhin mo na, 4K na lang. Oh. Ayan, oh well. Ganda oh. Ganda. Pinaan lang natin yung apoy ng kaunti. Susunod natin dyan, dahil Pilipino ako, hindi bawang. Gusto kong unahin yung sibuyas. Bakit? Walang pakialamanan, luto ko to eh. Tapos, susunod natin, wangba. Wangba. Pero kalahati lang dahil may second dish pa tayo. Wangba. Bango. Naisip ko, parang gusto kong isunod kaagad tong kiniing natin para lumabas yung ibang manti-mantika niya and then yung lasa niya. Labas na naman to ng nanay ito eh. Nag-withdraw, huwag niyo sasabihin. Guys, tignan nyo naman. Kahit kitang-kita. Kitang-kita oh, wala na siyang mantika. Pero hindi pa rin siya dumidikit. Yan ang kagandahan ng ating pan. Ulitin ko na lang. Oh, bilhin nyo na. Oh, ang ganda. Oh, may pa-gold pa siya. Ganito yung likod nyo. Made in. Ano to? Made in Turkey. Turkey. It's made in Turkey. High quality. Pag ayaw nyo guys, tapong ko na to. Hindi ko sasabihin kung saan para hindi nyo pulutin. Next natin dyan, yung mas matigas. Hindi sa kanya ay. Yeah, mas matigas. O, dilagay natin. Yan o, ganda. And so naisip ko habang niluluto yung ating beans, ito no, kasi medyo matagal-tagal pa to. Gusto ko na rin ilagay yung kamatis para yung kamatis natin madurog mamaya and magiging sarsa na lang siya. Ayan. Yung kay. Uy! Uy! Ryan. Sa multiplex Japan. Lagyan mo na ng vodka. Mag-apoy-apoy. Ayan guys. Ulitin ko na, tingin nyo na. Pag ayaw nyo, tapos ko na talaga to. Dati 4,500 talaga benta ko dito. Dahil special kayo. At nanonood kayo ng vlog ko. 4K na lang. 4K. Very sturdy, pwedeng ihampas. Uy! Uy! Oh! Oh! Okay na.
pero di mahal. Impressive. Uy! Uy! Walang tapon! Ha? Ito na yung sinasabi ko guys na yung kamatis pag ma-overcook siya is magsasarsa siya. Yun yung gusto kong makamit. Yung sarsyado. Ayan. Then pag ganito na siya guys na parang okay na, parang okay na to, ganon. Titimplahan na lang natin siya ng kaunti. Ayan, kaunti lang. At saka ayan, titimplahan natin siya ng Himalayan pink salt, fresh from Dubai. Okay. Mag-flat waiting na. Pakita mo. Konti lang. Okay na yun. Okay na ba yun? Sige, dagdagan ng konti. Ayan. At dahil luto na guys yung ating pagkain, maglalagay tayo ng konting scallions or ilagay na natin lahat. So yun guys, tapos na tayo magluto. Ginabi na tayo sa ating outdoor cooking. At ngayon titikman na natin siya gamit yung ating golden tinidor na ginamit natin kanina natin sa ating plating. So una, titikman ko muna yung kiniing. Oh, the perfect bite. The perfect bite. Ito yung sinasabi ko na yung kiniing hindi siya dapat priniprito. Yun yung mistake ng mga naunang bumili sa akin kasi titigas talaga yung kanyang balat. Doon pa lang, paglabas mo pa lang sa kanyang packaging, matigas na yung kanyang balat. Kaya ang maganda nito, nilalagay mo siya doon sa may sabaw o di kaya sa may gulay mo na pangsahog nga lang siya. Tikman natin with gulay. The perfect bite. Ninong Moy. Hindi siya Ninong Rai. Yung gulay na enhance yung lasa niya dahil dito sa ating kiniing. So, yun yung pinaka-purpose ng kiniing na bibigyan lang natin lasa. Yun talagang niluluto natin. So, yun lang for our first dish. Tuloy na natin ngayon sa ating second dish.